Ngayong araw nga pala ay maaga na naman kami umalis ng bahay. Syempre as usual gaya ng araw-araw na nangyayari, ngayong araw ay maaga na naman kaming papasok sa trabaho. Pero bago ko ipagpatuloy itong vlog ko ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Kevs Minto at sobrang taas ang pangarap ko. Kaya naman nagsisipag ako. Dumaan nga pala kami dito sa tindahan nila daddy. Nanghiram kasi ako sa kanya ng susi ng isa nilang e-bike. Medyo kulimlim kasi ang kalangitan ngayong umaga at pakiramdam ko ay parang uulan. Kaya naman ngayong araw na ito ay mag-i-e-bike kami papasok sa trabaho. Mahirap din kasi magmotor kapag umuulan. At isa pa ay hassle din ang pagsusuot ng kapote. At pag lumakas pa ang ulan ay mababasa ka pa din naman kahit nakakapote ka. Tinanggal ko na nga pala dito yung cover ng e-bike. Dadalahin ko din kasi itong cover ng e-bike. Para pagdating namin mamaya sa trabaho ay kukoveran ko ito. At nang malikom ko na nga itong cover ng e-bike, ay itatabi ko ito dito sa ilalim ng upuan sa likod. At nang matapos ko nga na maayos at may tabi ang cover ng e-bike, ay sasakay na din ako para naman makaalis na din kami agad. Mahirap na kasi baka matraffic pa kami. Sobrang traffic pa naman sa mga barangay na dadaanan namin bago kami makarating sa pinagtatrabahuhan namin. Hindi pa naman kami makakasingit-singit at makakapagpatakbo ng mabilis dahil naka-e-bike kami ngayon. Naka-steering wheel nga pala itong e-bike na ito. Kaya naman parang nagda-drive ka na din dito ng automatic na kotse. Ang pinagkaiba lang nila ay wala itong cambio gaya ng sa kotse. Sobrang sarap at sobrang nakaka-enjoy nga din pala itong gamitin compared sa ibang e-bike na nagamit ko. Bigla nga din pala ako lalong na-inspired nung na-drive ko ulit itong e-bike na ito. Naisip ko na mas lalo ko pang sisipogan sa araw-araw. Dahil naniniwala ako na balang araw ay makakapag-drive din ako ng sariling sasakyan ko. At naniniwala din ako na walang imposible sa taong nagsisipag at nagsusumikap. At nang may sakay na nga din pala namin yung mga gamit na dala namin ay umalis na din kami agad. Sobrang fresh nga namin dito dahil presko sa katawan pag ito ang sasakyan namin. Hindi gaya pag nakamotor kami ay bago kami makadating sa trabaho ay pawis na agad kami. Naka-helmet kasi kami tapos naka-jacket pa kaya pagdating sa trabaho ay for the haggardness na ang mga person. Bago nga pala kami dumiretso sa pinagtatrabahuhan namin ay dumaan muna kami dito sa 7-Eleven. Dito kasi kami lagi bumibili ng Lucky Day. Madalas kasi bago kami pumasok sa trabaho ay umiinom muna kami ng Lucky Day. Sobrang kulang na kulang kasi kami lagi sa tulog kaya ito ang panlaban namin para hindi kami antukin sa trabaho. Kaya sa mga tulad namin na laging kulang sa tulog ay try nyo din uminom nito. Sigurado naman talaga na buong araw ay mulat na mulat ang mata nyo. Pagdating nga pala namin sa tapat ng entrance ng mall ay nagpababa na dito si Jane. Hindi daw muna kasi siya sasama kumain sa kantin ni Nanay Christy. May nabilihan kasi kami kanina sa dinaanan namin ng mga kakanin. Kaya yun na lang daw muna ang kakainin niya ngayong umaga. Nang makapasok na si Jane sa loob ng mall ay umalis na din ako agad. Papunta na nga po pala ako nito sa kantin ni Nanay Christy. Sobrang lapit lang naman nun dito sa mall kaya doon kami lagi kumakain. At nang dumating na nga ako dito sa kantin ay pumili na ako agad kung ano ang kakainin ko. Dahil maaga pa ng mga oras na kaya ito pa lang din ang mga lutong ulam ni Nanay Christy. Pero maya-maya lang din naman ay makukumpleto na din ang lahat ng menu niya ngayong araw. Ginisang munggo nga pala ang napili kong ulam ko para ngayong umaga. Kaya naman talagang sobrang sarap na naman ang kain ko. Pero hindi dahil sa paborito ko ang ulam na ginisang munggo, kundi dahil sa sobrang sarap lang talaga ang mga lutong ulam dito sa kantin ni Nanay Christy. Kaya kung ikaw ay malapit dito at hanap mo ay yung lasa ng ulam na lutong bahay, ay ito na yung kantin na may re-recommend ko sa inyo. At nang matapos ko na kumain ay sinabihan ko sila na mag-hi muna sila sa vlog ko. Eto nga po pala ang CEO ng kantin na ito na si Nanay Christy. At eto naman po ang kanyang assistant dito na si Yel. Matapos nga nila na makapag-hi sa vlog ko ay umalis na din ako dahil baka malate pa ko sa trabaho. At pagdating ko sa parking ng mall ay nilagyan ko na ng cover itong e-bike para kung in case na umulan man o umaraw ay safe na safe itong e-bike namin. At nang masigurado ko na maayos na ang pagkakalagay ko ng cover ay naglakad na ko papuntang entrance ng mall. Hanggang dito na nga lang din po pala itong vlog ko. Pero bago ko tuluyang tapusin itong vlog ko ay magpapasalamat muna ako. Maraming salamat po pala sa mga taong sumusuporta sa akin. Salamat dahil nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Yun lang. Bye!